Sa pag-uwi ni Bingo mula sa restaurant ay parang lutang na lutang pa rin siya dahil sa hindi niya inaasahang pagkikita nila ni Annie na ang masakit sa kanya ay hindi siya nakilala ng sarili niyang ina na hindi man lang siya binalikan na kahit mayaman na siya pero walang kaalam-alamang binata kung anong pinagdaanan ng nanay niya bago niya narating ang kinalalagyan niya sa mga sandaling yan na naghintay siya ng tamang pagkakataon para hanapin siya. Hindi alam ni Bingo na nanganib din ang buhay ng nanay niya na malapit na rin siyang namatay at nakumatos pa dahil sa alam niya ang pagpatay kay Divine. Sa paglalakad niya ay naalala niya yung gabing aalis na ang nanay niya kung saan sinundan niya ito na sinumbat pa niyang sinabi ng tatay niya na pera ang dahilan kung bakit aalis si Annie. Pinaliwanag naman ng nanay niya sa gabing yan na 1,000,000 ang kapalit ng pag-alis niya. Humagulgol si Bingo na nagmakaawa sa nanay niya na sabihin niya kung kailan siya uuwi pero hindi na niya ito naantay pa. Nanggigigil ang binata sa perang hawak niya habang pinagmamasdan nito na binigay ni Annie sa kanya dahil punong-puno ng galit ang puso niya. Habang pinuntahan naman ni Caroline yung lugar na sinabi ni Pato sa kanya na nagulat siya nang hawakan ng matanda ang braso niya. Agad niyang tinanong kung anong nangyari sa kanya dahil ang tagal niya itong hinanap. Sinaad naman ni Pato na hindi na importante ang bagay na yun dahil ang mahalaga bago siya ipapatay ay masabi na niya sa kanya ang totoo na kinagulat ni Caroline dahil hindi niya akalain na nanganganib ang buhay ni Pato dahil sa kanya. Habang dumiretso naman si Bingo sa inuman na napadami na siya ng inom at sinubukan pa niyang tawagan si Snoop para yayain ito pero tumanggi ang kaibigan niya na nagtatampo pa din kay Bingo. Nagsusolo naman si Snoop habang kinakain niya yung pagkain sana na para kay Irene pero hindi tinanggap ng dalaga. Mangiyak-ngiyak pa si Snoop na naaawa din siya kay Bingo pero dahil sa sama ng loob niya ay hindi muna siya nakipagkita sa kaibigan niya. Dahil sa kalasingan ni Bingo ay nagawa pa niyang sumigaw nang nag-order ulit siya ng alak pero hindi na siya pinapansin kaya pinakita pa niya yung perang binigay ng nanay niya at sinabi niyang may pambayad naman siya. Habang nagkita naman sila Bettina at Sherwin na inawat pa niya ang dalaga dahil napapadami na din siya ng inom, sabay sinabi niyang halatang hindi pa nakaka-get over si Bettina sa ex niya na inamin naman niya ito. Agad tinanong ni Sherwin kung ano ang gusto niya na diretsahang sinabi sa kanya ng dalaga na hindi siya kumbinsido na gusto siya ni Sherwin na kahit may nangyari na sa kanila. Sinaad ng dalaga na gusto niyang magkaroon sila ng agreement dahil alam nilang pareho na lahat ng bagay ay temporary lang dahil transitional CEO lang si Sherwin. Diretsahang sinabi ni Bettina na gusto niyang siya ang papalit sa kanya bilang CEO at gusto niyang mapasa kanya ang kumpanya nila na handa siyang kalabanin ang mga kapatid niya para lang mapasa kanya ang GLC. Handa si Bettina na gamitin ang sarili niya na maangkin ni Sherwin kapalit ng posisyon bilang CEO ng kumpanya nila. Walang kaalam-alam si Bettina na malapit nang mawala sa kanila ang GLC dahil ang lalaking kaharap niya nang alam niya ay makakatulong sa kanya ay mismong kalaban ng pamilya nila. Mahuhulog mismo si Bettina sa kanyang sariling patibong na ang pamamaraang alam niya kung papaano niya makukuha ang posisyon ay ito pa ang magdadala sa GLC ng mas lalong problemang haharapin nila dahil kapalit ng posisyong hihilingin niya ay ibebenta niya ang kanyang share kay Sherwin na hindi niya alam na si Annie ang nagmamay-ari sa lahat ng kayamanang meron si Sherwin na ang tanging tagapagmana sa lahat ng yaman na meron kay Annie sa mga sandaling yan ay ang nag-iisang niyang anak na si Bingo na minsay nilait nila Stephen maging ang pamilya ni Cindy.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.